Hi Beshi! So, andito na tayo ngayon sa Taoyuan International Airport, Terminal 2. And since mamaya pa ulit yung flight ko papuntang Pilipinas, tayo ay maggagala muna. Pero, like what I've said, sa Shiminting lang tayo pupunta ngayon. Maaga pa ngayon, Beshies, mga around 6 a.m. pa lang. Nagdadalawang isip pa ako whether I would take bus or if mag-MRT ako, which is yung mabilis nila na train. The reason why I'm also thinking of choosing bus is because hindi naman ako nagmamadali and mas cheaper siya compared sa mag-MRT pa tayo. But let's see kung ano man yung mapipili natin. And hindi na ako nakaabot sa winter ng Taiwan. Grabe, nakikita nyo ba yung buhok ko? Talagang ano na siya. Welcome to the humid weather. Sayang, hindi ko naabutan yung winter sa Taiwan. Hindi pa ako nakakapunta dito ng winter. But samahan nyo ako sa adventures natin today, sa food trip, and sa lahat ng pwede natin ganap for today's video. Maybe I would stay here sa labas ng Taiwan for mga 5 hours. And then balik na ako ng airport ulit. Let's see! See you guys! Excited na ba kayo? I'm excited because I love Taiwan and masaya maggala dito, Beshies. As in, ano siya, masarap yung mga food, basta lahat ng mga pwedeng masayang gawin, andito na siya. So, let's check muna how much para we can compare. Kasi yung bus is 105 new Taiwan dollar. But let's see how much for for MRT. Compare lang natin, guys. Actually, Beshies, hindi naman malayo yung difference. 160 new Taiwan dollars if magte-tren tayo, and then 105 kapag bus. And since maaga pa talaga, and para naman ma-experience natin yung bus. Kasi the first time I went here sa Taiwan, maaga rin akong dumating and nag-bus ako. So, mag-bus tayo ngayon, diba? Jaja the Explorer for today's video. Mag-bus tayo para maraming view, mas ma-enjoy natin. And 1 hour, halos wala din talaga siyang difference. Meron lang option kapag MRT na mas mabilis yung transpo, but we don't need that. So, let's go ahead and mag-bus tayo, guys. So, Beshies, andito na tayo ngayon sa labas ng airport. And ang nagwagi ay bus. So, magbabus tayo papuntang Ximen Station, which is, nandun naman yung mga pasyalan, yung mga Ximending. And meron na din dong MRT na train. And kanina naman sa Klook kasi, kumuha na ako ng unlimited na 1-day pass or unlimited na 1-day MRT ride sa city. Hindi kasama dun yung train. Kasi yung train is expensive. Kaya bukod yung payment doon. But yun. Where are you going? Shiminting. 1961. 1961. Okay, thank you. Okay. So, mag-aabang tayo ng bus dito, guys. Yung mga bus, eto, kita ko sa inyo yung may mga number siya, Beshies. Tapos may mga pila kung saan kayo sasakay. So, ito yung ticket, Beshies, na binigay kapag nagbayad. This is the ticket. Nakalagay dyan 105, which is yung amount. 1961 yung bus number natin. And then, 655, dapat nasa pila na ako. Tapos, bay number 6. Sinulat ni ate, bay 6. So, ito yung bay 6. Nakalagay dyan is Taipei City Hall Bus Station, MRT Beimen Station or Ximending, which is yung 1961. Dyan tayo pupunta. And ito naman yung sinasabi ko ng mga number kung saan kayo maghihintay. So, iba't ibang number yan. Very, naman dito, very clear kung saan kayo patungo. So, yan. Medyo nakakalito lang talaga sa una, Beshies. Ito siya in a way na medyo mahirap magkaintindihan or translate. But it's very clear naman din somehow yung instructions. Kailangan nyo lang talaga magbasa ng todo. Kasi baka mamaya mali yung bus na masakyan nyo. Ay,
Beshies, mahirap magkamali ng bus na masasakyan dito kasi nga hindi ka pwede basta bumaba anywhere. So medyo, kung mahaba naman yung time nyo, yes, pwede kayong maligaw. Which, nangyari na sa akin yung dati. Dito rin sa Taiwan, naligaw ako. Ang good thing na lang, nung naligaw ako, unlimited yung aking MRT na card. So, round trip lang, ikot lang. But, what I'm saying is, kailangan nyo talaga ng mahabang basahan. Basa talaga ng basa dito. Pwede namang magtanong, Google Translate or whatever works. But, yan, we're currently waiting sa 1961 na bus. Tama naman ang pupuntahan ko. Last stop actually yung Shiminting. Ang second to the last. Actually, pinicturean ko siya. Hindi na ako kumuha ng SIM card kasi yung roaming ko sa US, meron siyang kasama na connecting dito sa Taiwan. So, yun na lang yung ginamit ko since marami pa akong data. So, yung MRT Xiamen Station actually is second to the last ng pupuntahan natin. So, picturean nyo kung saan kayo pupunta at kung ano man yung mga sunod-sunod yung pupuntahan. I think yun yung struggle kapag bus. Kasi talagang prayers talagang kalaban nyo para hindi kayo maligaw. Kasi kapag train, pag sakay nyo, yun na yun, medyo clear, may mga dots, line, keme. But yun, I'm so excited na magbabas tayo. I think this is the first time na magbabas tayo sa vlog, na nagvo-vlog na ako. Although na-try ko na magbus before sa Malaysia, tsaka dito sa Taiwan, but hindi ko pa yata siya nag-vlog ng by bus na international, palaging train. So I'm so excited. Oh, well, different naman. Hong Kong, nag-bus din tayo, but this one is different kasi from airport. So anyway, ang dami kong kuda. I'm so excited, guys, sa ating ganap for today. So manood lang kayo and hit like if you have comments, questions, or whatever. Ito pala, Beshies, makikita nyo kung ano yung bus at pakita ko sa inyo. Like that, for example, nakalagay 1968. So, hindi tayo sasakay dyan kasi iba yung pupuntahan niyan. That's his MRT Shindian Station. Shindian yung sasakyan natin. Charing! Anyway, so yan. Nakalagay naman yung bus number. Yeah, hindi kayo maliligaw. Imagine yung sinabi ko hindi maliligaw pero nagkadaligaw-ligaw tayo. Ay, wow, ayoko maligaw, Beshies. Hindi tayo parang maligaw for today's video kasi may flight pa tayo pagbalik mamaya ng Pinas. So, konting gala lang and then balik tayo dito. Malakas lang talaga yung loob natin na mag-ikot. Para sulit naman din. Okay. Bus, ano tayo mamaya? Bus na tour. So, nag-compute ako, Beshies, kanina kung magkano yung ticket sa bus. It's 185 pesos. So, 105 no Taiwan dollars. And yun, it's currently 6:47. Yung bus natin is dadating at 6:55. Actually, kasi 7 a.m. paalis na siya. So, ayun, excited na ako, guys! Hindi na tayo ng bus, Beshies. So, ayan, dadaan din ka ng Terminal 1. And sakto may mic ako kasi tahimik lang ito, guys. But anyway, yun. Pakita ko sa inyo yung view. Sana malinis yung window. Hindi siya malinis. Panoodin niyo na lang yung mga views sa vlog natin today. Andito na tayo ngayon, Beshi, sa Ximen Station. So, andito tayo sa Ximending. Actually, wala akong idea anong gagawin at saan tayo pupunta dito. But, like what I've said, magagala lang tayo, hanap tayo ng makakainan. I feel like dun siya banda. Pakita ko sa inyo, guys, yung area. So, yung bus, Beshies, ang tagal ng biyahe kasi traffic din. Tapos, Monday, maraming mga nagwo-work, maraming kasabay, pumapasok sa school. So, yun. Ayusin lang natin yung gamit ko and then pakita ko sa inyo yung area ng Ximending.
naman yung luggage natin and ating ukulele bigay ni boyfriend. So wait lang natin na mag-go yan, beshies, bago tayo tumawid. Ayan, beshies, nakatawid na tayo. Una natin gagawin ay maghanap ng almusal. Kasi gutom na ako. Hindi tayo masyadong lumaman for today's video sa plane. Tsaka konti lang din naman yung serving doon. So, hanap tayo ng open na pwedeng kainan dito. So, dito tayo pupunta muna sa Aichung flour rice noodles. And in short, miswa siya guys. Tapos, famous siya dito sa Taiwan. Actually, mahaba yung pila. Try lang natin. Ito yung prices niya, beshies. So, yung large is 80 New Taiwan dollars. For small, 65 New Taiwan dollars. May din na silang prepared frozen food. I think for takeout. Tapos may mga chili sauce sila. Yung bibili lang natin is yung 65. Small lang, para we can try. Actually, ang nakakatawa dito, hindi lang mga tourists yung pumupunta. Even mga locals, andito sila para mag-breakfast. Akala ko nga 11:30 pa yung open nila, but ngayon kasi it's currently 9:30 and ang haba na ng pila. So, after this, mag-ikot pa tayo for another food trip. Hindi ko alam kung ano pa yung mga kakainan dito, but I've never tried this before. Pero based on sa picture, para siyang miswa. I-review na lang natin. Yes. Thank you. So, beshies, ganito kalaki yung small. Ayan siya. And then, eto. Madami siyang laman. Para may meat siya. I think that's cilantro. And then, miswa. So, let's try it, guys. Ang hirap mag-vlog, guys, kasi hawak ko rin yung food. But ito siya. First bite. Init. To me, it's very comforting. Kasi mahilig ko sa miswa, mahilig ko sa mga noodles. It's very comforting. Yung lasa niya, wait, let's give it another try pa. Wala silang table dito, beshies. Kaya, nakatayo tayo dito sa may gilid. Ay! Ano nakain ko? Meat? But, eto beshies, ganyan kahaba yung pila niya, ganyan kadami yung kumakain dito. So, ang dami, di ba? So, may nahanap tayong poste beshies at doon natin pinataw yung camera natin kasi may dala akong stand. But eto siya. Beshies, alam niyo, it's so comforting. Sarap siya for me. At talagang madali lang ako pasayahin pagdating sa pagkain. But it's really good. Very flavorful. Lasang-lasa mo ang MSG. No, but really, this is so perfect kapag malamig na weather. Meron siyang mga meat. Hindi ko lang alam kung anong klase ng meat to. Ito, hindi ko alam kung anong klase ng meat siya. Kaya hindi ko siya ma-describe ng maayos. But, ang sarap niyang kainin kasi naalala ko nung kapag bagong taon, di ba uso yung miswa or bihong kapag New Year kasi malamig. It's really good. Yun nga lang, wala kayong mahanapan na pwesto agad dito or upuan or table. Talagang pagka kumakain, aalis ka rin agad. Kasi yung upuan na to, nakita ko lang na empty, ba't yung mga ibang tao sa kalsada kumakain. Jaja approved. Baka may magsabi na hindi naman masarap or what. Kasi panlasa ko masarap siya. So,
I'll rate it as 7.5 out of 10. Ubusin na natin to guys bago tayo magkakaroon ng panibagong pagkain. Naubos na natin besties, of course, di ba? For this life. So, ubos natin yung food, kaya lang, yung parang meat dun, parang laman loob. So, hindi ko na siya chinek. Hindi ko na siya kinain. But it's so good, ha? For our first food, happy ang kami. Balik tayo, hanap pa tayo ng ibang pwedeng malaps dito. Sana yung may rigs naman. May nakita pala akong 7-Eleven, if ever. Daan din tayo dun. Alam niyo kung kailan mas happy dito, beshi, sa Shiminting is kapag gabi. Kasi parang siyang night market. So, right now, kahit mag-aalas 10 na, marami pa rin closed na mga stalls. But open na yung mga souvenir shop, yung mga ibang kainan dito. So, pwede na rin kayo mag-ikot-ikot. Kapag meron kayong mga layover na 6 or 7 hours, 6 hours pataas, makakapag-ikot naman kayo dito. Pero kapag 4 hours lang, I don't think kakayanin siya. Baka mahuli lang kayo sa flight nyo. But, sige, lakad pa tayo. Hanap pa tayo ng mga sunod na pwede nating kainan. Pasok tayo guys sa 7-Eleven. Ayan, ang dami nilang mga fudamchi dito. Pero parang nagkikrave ako ng delicious. Ang bibiling ko dito is yung guava nila. Kasi the first time I've been to Taiwan, grabe, ang tamis talaga ng mga prutas nila. Bili rin tayo ng water, guys. Ito, ang liliit. Mga alcohol drinks. Pati ito talaga, besh. I'm excited. Guava sa 7-Eleven. Hello! Okay, tara na lumabas ng 7-Eleven bago pa tayo tuluyang mabudol dito. Charot! Hanap pa tayo ng ibang pwede puntahan, but kailangan ko rin kasi ng charging station, guys. Bumili lang ako, beshies, ng isang ref magnet. Nakabili yung ate ko. So, yung isang ref magnet na nabili ko, maliit lang siya, pero ang design niya is Snoopy for 80 Taiwan dollar. But as usual, naglalakad-lakad pa rin tayo dito. Actually, alam nyo ba, dito sa Shiminting yung toilet restaurant. Hindi ko pa siya na-try though. So, nito ako ngayon nasa may Don Donki dito sa Taiwan. Nag-stay lang ako sa labas, but hindi tayo papasok nun para hindi na tayo mabudol. Tatry ko lang yung guava kasi sobrang excited ako, guys. Ang sarap lang ng bayabas sa beshi. May sama pa siyang balat. Pagpatamis. I think mahal lang siya kasi parang 59 Taiwan dollars na to. Isang packaging na to. Ikot pa tayo, guys, and then I don't think pupunta pa ako sa mga Taipei 101, mga ganyan. Kasi panood nyo na lang yung dati kong vlogs, andun lang din siya. Ang kailangan ko lang talaga mahanap ngayon is my charging station for my phone and my camera. And then tambay para makahanap tayo ng rice meal. Beshies, anayan pa talaga ang close dito. So, try natin itong isa sa street food nila dito para may ma-try naman tayo. After this,
I am planning na bumalik or maglakad pa ng onte and then siguro mga 12 balik na ako sa airport. Hindi ko lang itong isang street food na to for 50 Taiwan dollars and since may variables tayo, yun yung gamitin natin. Tapos bili tayo ng milk tea. Ayan na yung sa akin, beshes, ginagawa na ni Kuya. Sheshe! Ito na, beshes, yung nabili natin na pancake with ham. Pwede naman na may egg. Maraming option doon, pero gusto ko yung ham na lang para 60 New Taiwan dollars. After this, milk tea, and then punta na tayo ng airport. Sobrang aga ko pa para pumunta sa airport. But, pagoda na ako. I have shift pa later. May work ako mamaya. So, para lang makapagpahinga pa tayo doon, relax and chill. And for sure kasi maghahanap din tayo ng pagkain sa airport. So, ayan. Sobrang init pa nito, beshes, but let's do this. Yung dough niya, masarap na siya as it is. So, kahit wala kang palaman sa loob na ham or egg, masarap na siya. Meron siya mga spring onion, sesame seeds. Very flavorful na yung wrap niya mismo. I like it. Nakakabulog yun siya. Mantika lang siya, guys. It's good. Must try. But kanina wala si Kuya dun sa tapat ng ng milk tea. So, I think may oras lang na nakatambay siya dun. Sabi ko nga sa inyo, beshes, mas marami talaga na street vendor kapag paggabi na or hapon kapag gabi. Kanina kasi wala siya nung morning talaga eh. But, yeah, I like this. 7.8 out of 10. Grabe, beshes, sobrang busog na ako. As in, to the max. But again, we can never leave Taiwan without trying their milk tea. So, let's have their number one milk tea daw. Taiwan number one milk tea, Ashing Putong. Number one. 173, 174, 173, 174, Ito yung kukunin natin. 174, 174。然后也不能一直不要接，如果有带人你不要接，他们不要接的话。180, 180号。 Ayan na, ating milk tea, guys. Ito na, beshes, yung last part na food trip natin sa Ximending. So, we got this Xing Putong na milk tea. And it's so creamy kasi ang dami talagang gatas na nilagay. But it's good. Siguro mga I would rate this at 7.5 out of 10. The only reason why hindi ko siya kayang i-10 or hindi siya sobrang life-changing is because I've had milk tea before dito. Nakalimutan ko yung tawag eh. Kasi, di ba, nung unang punta ko dito, nirecommend siya sa akin ng friend ko. I forgot yung name ng store. Actually, yun yung hinahanap ko kasi gusto mag-milk tea. Hindi ko siya makita. I'm not sure if nag-close siya nung pandemic or whatever. Hanapin ko yun sa dati kong vlog. Kasi yun talaga, 50 tea. I think yata, 50 tea yata yung name ng
store. But this one is good, but mas more on the milky side siya. But I think boba, I don't know, boba tea lang ang peg nito. Hindi siya milky talaga. Still good though. Ang sarap pa sana mag-ikot, beshies. Kaya lang, sobrang busog na talaga ako. Oh my God, ang dami kong nakain for today's video. Walang rice, but sa airport nakahanap ng kakainan na may rice. Tapos, syempre, nag-milk tea pa. Busin ko lang to para hindi naman sayang. Kasi bawal yung mga ganitong food sa train. And, lagi ko na din yung camera ko sa bag. Yung sugar niya sa taas. Lumubog na siya. Tapos crunchy siya. Still good though. So, kapag sa Shimin Station number 6 kayo bumaba, meron street dito. Doon nyo agad makikita tong Shin Food Town. Sobrang init ito guys, maaraw siya. Kaya parang lobat na rin ako. Lobat na yung camera ko, lobat pa ako. Although nakatulog naman ako ng bongga sa plane. Nagtingin ako ng locker sa airport. Actually, dapat iiwanan ko yung luggage ko. Kaya lang, for 3 hours lang siya. Parang $80 for 3 hours. Worried ako baka tumagal pa yung stay ko dito. So, hindi na ako nagkuha ng locker. Pero pinarosahan ko na lang yung sarili ko. Bitbit ko talaga itong mga gamit ko hanggang paggagala. Beshies, on the way na tayo ngayon sa airport and I've decided na mag-bus na lang kasi mahaba pa naman yung oras instead of mag-train. Like what I've mentioned earlier, wala naman masyadong malaking difference. I think siguro mga $50, $68 lang yung difference if mag-train ako. But since experience ko naman yun before and gusto ko talaga mag-sightseeing habang andito pa ako, diba? Bus is the key. Dito ako bumaba sa Taipei main station and then katabi lang niya yung Taipei bus station. So, ang ticket ko is 130 Taiwan dollar dito sa bus na to. So, ayun, dito ako nakaupo sa pinakauna pero doon sa mataas na portion para mas maganda and kitang-kita ko talaga yung view. But anyway, so yun, ang baba ko na is Terminal 2. So Terminal 1 muna and then Terminal 2. And makakapag-relax na ako dito. Kinig na music, senti-senti. Hala, senti-senti. But anyway, yun, palubat na rin kasi both phone ko and camera. Actually, 10% na lang yung camera ko. Dala ko yung battery ng camera ko but nasa luggage ko pa and andayo ko magkalkal. Nakakapagod magkalkal ng gamit and like what I've said kanina, may pasok din naman ako sa work so okay na to para makarelax ako ng slide, diba? Hindi na ako mahasal pa. But right now, naka 6,700 steps ako. I-complete ko na lang yung 10K steps sa airport kasi talagang need ko mag-walk ng mahaba dahil ang dami kong nalamuan for today's video. Hindi man ako nakakain ng rice but at least we've tried some street foods tapos nakapag-milk tea rin tayo and nakita ko kanina yung 15 na milk tea na sinasabi ko, sayang. Meron din siya dito sa actually sa Taipei main station. But anyway, sa next na lang nabalik ko, gusto kong isama si mama dito kasi I'm sure mag-enjoy siya dito. Hindi ko rin kasi pa napupuntahan yung Jiufen and yung Yelyu na park, yung may parang mga bato-bato. And na-mention ko ito sa unang Taiwan vlog ko, but Taiwan will always have a special place in my heart because dito nag-work si Papa for almost 6 years. So, sa tuwing pumupunta ako dito, it reminds me of my dad na dito siya tumira ng matagal na panahon noon. Elementary siguro ako na para mag-work dito sa ibang bansa. But, yun. Gusto ko sanang i-add pa yung Taipei 101, yung observatory deck. Gusto ko namang maggala pa, but
I'm tired. I'm tired, beshies. And gusto ko na marelax naman ako bago pumunta ng Pinas. And sobrang talagang init. Medyo, ang OA ko naman kung sabihin ko nanibago ako sa init, diba? Kasi malamig sa Chicago. But medyo nakakapanibago din nga ng slight yung weather. Parang pagusan-pagusan yung katawang lupa ko for today's video. But anyway, I'm so happy na nakapagmasyal yung ukulele ng boyfriend ko. I'm really happy na kahit pa paano nakalabas ako ng airport. But my heart is so sad. Kasi nga, namimiss ko talaga yung boyfriend ko. Miss ko yung boyfriend ko, baka maiyak ako. We made it here, Beshi, sa Terminal 2, Taoyuan. So, naghirap muna ako na makakainan. And alito tayo sa home rice because I really want to eat rice. Ito pala yung order ko. This is for 320 Taiwan dollar. So, we have here chicken and then rice, kimchi, and egg. Sakto, merong outlet dito. So, mag-charge muna tayo, Beshies. Hi, Beshi. So, quick update. Andito na tayo ngayon sa plane going back to the Philippines, to Manila. And naka-window seat tayo ngayon kasi 2 hours lang naman yung flight. Meron palang couch dun sa boarding area. Ang funny nun kasi andun na ako mga alas 2 pa lang. Eh, di ba late nga yung flight ko. So, nakatulog talaga ako ng bongga dun. Tapos may Pinay na lumapit sa akin. Sabi niya, are you Filipina? Tapos sabi ko, opo, ganyan. Tapos sabi niya sa akin, okay daw na nandun ako nag-stay kasi nga comfortable. Kasi lazy boy couch siya. Tapos, yun. Nakatulog ako. Ako lang mag-isa doon. Kasi yung next flight na nasunod. Umalis kasi na papuntang Japan. Tapos, ako na lang yung naiwan. Kasi yung next flight na doon sa boarding gate na yun is yung Manila. So, tahimik lang talaga. Tahimik lang buong stay ko doon. But anyway, may meal pa rin tayo dito sa plane. So, papakita ko sa inyo yung food later. And then, last part na ng vlog natin kapag dumating tayo sa Manila. Okay, sila, babe. So, for our meal is we're having pork and rice now. Grabe, beshi, sobrang yung OA ng turbulence ko eh. For the OA. Alam ko nakikita nyo. Yun. But, anyway, okay. Pork and rice. Ang itsura niya, beshies, is para siyang afritada. But, pakita ko sa inyo. Wait lang. Ang OA ng turbulence. Oh my God. Meron siyang, ayan. Meron siyang rice. And, green peas and carrots. Veggies on the side. And we have your water, steamed veggies, and for snack naman, we're having fruits. Since very quick flight lang to, ito lang isa-serve nila natin. So, relax na tayo, guys. Let's check if life-changing ito ng makakain natin. Alam nyo, ang craving ko pag uwi ng Pilipinas is either sardinas or ang craving ko ay ano ba yun? 7-Eleven pre-apple. Anyway, let's try na. I have a feeling that this would taste like afritada. Very afritada yung atake. So, mas nanuwag-wawagi ang lasa ng tomato sauce. Afritada pa rin talaga. Let's try this. Mixed vegetables. May carrots, lettuce, and I think shredded chicken.
This is good. Fresh ang ensalada. Nakaka-fresh. I like it. For fruits, meron pinya, honeydew, and apple. Try natin yung pinya kasi ito talaga yung favorite natin sa EVA eh. Pinya nila. Maasim pero kaya naman. Compared dun sa mga iba na very pinakurat yung atake. Anyway, Meshes, I'll end my vlog here kasi sagot na naman yung flight and we will be back at the Philippines. Thank you guys for joining our vlog. I'm really glad na nanonood kayo. But also, my heart is so happy that I was able to, spend time again with my boyfriend. I cannot wait to be with him again. But yun lang, Meshes. Thank you so much for watching. Hope you guys enjoyed. Do not forget to hit like and subscribe sa aking YouTube channel. Follow and like my Facebook and Instagram page. Ang link ay nasa description down below. Stay safe, stay happy, and stay healthy sa inyong buong family. God bless us all and see you on my next vlog. Bye!